Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Welcome mga kabunyog, mga kababayan sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Ayan. Kahit na late na itong ating gabing talakayan, o gabi-gabing talakayan, sige pa rin tayo kasi alam ko marami naman ito nanonood ng replay. So para sa maghahanap ng ng talakayan na ito, ayan. Kasi meron akong linalagay na picture sa bawat episode ng aking gabi-gabing talakayan. So, kapag wala silang nakitang episode sa ganitong picture, nagtatanong sa akin ng marami, Atty, hindi ka ba nag-like nung gabi-gabing talakayan mo? Kaya parang ito, na natin to hindi pwedeng walang ganito. Walang gabi-gabing talakayan, kahit late na yan, Okay, pero ito live ito. Itong napapanood nyo ngayon. Kabunyog Galileo Miguel, good evening. Kabunyog Atonio Miranda, Gisarbar, good evening sa inyo. Spirikitik 888. Happy viewing din. Joy Hermosa Azares. Kay Marilu Fabian, kay Christopher Vallejos, kay Sally 77. Ito, ang maganda tong topic natin ngayon. Sabi ni Bongo nung isang araw, atakdog daw si Trillanes. Kaya daw sila sinampahan ng kasong plunder, sila ni Duterte, dahil akdog daw si Trillanes. Masama, ang sama namang pakinggan, akdog. Ang sama namang pakinggan at akdog. Ang ibig sabihin ng akdog, aso na trinain mo, tapos kinukuman, pag sinabi mong athiin mo yan, o gagawin niya yan, yun yung akdog. Ano sa tingin nyo? Ganun ba si Trillanes? Tama ba si Bongo na tawaging akdog si Trillanes? Ako sa tingin ko, hindi naman. Hindi naman. Bastos naman yung sabihin mong akdog. Hindi, may sariling pag-iisip naman yan si Trillanes. Hindi naman yan gumagawa ng mga ganyan dahil sa inuutusan siya. Hindi naman yan. Hindi mo yan tulad Bongo na utusan ni Duterte. Yun. Ikaw ang ni Duterte, utusan. Pero si Trillanes, hindi naman yan yung tipong aso na training at pag sinabing kagatin mo to, atakihin mo to. Hindi ganun. Si Trillanes, matalino yan. May sariling pag-iisip yan. Pero, totoo, inaatake talaga kayo niyan. Yun. Talagang inaatake kayo niyan at aatkihin pa kayo niyan at maraming beses pa atakihin kayo niyan. Hindi dahil sa may nag-uutos dyan, Bongo. Noon pa namang nakaupo pa ang amo mo, si Duterte, kayo. Nakaupo pa kayo. Tinitira na kayo ni Trillanes eh. Diba? Wala namang nag-uutos sa kanya noon. Nung tinitira kayo ni Trillanes noon, kahit nakaupo na kayo. Hindi yun dahil hindi yun dahil may utos sa kanya. Talagang si Trillanes, palaban yan. Pag nakikita niyang mali, lalabanan niya. Kaya lang, noon kasing panahon, Bongo, na kayong nakaupo, presidente ang amo mo na si Digong, at ikaw naman, alalay niya, alam ni Trillanes noon na wala ring silbi kung nagsasampa siya ng mga kaso sa inyo. Halimbawa, yung ikinaso sa iyo, sa mag-anak mo, sa mga kamag-anak mo, yung ikinasong plunder sa iyo at sa mga kamag-anak mo. Matagal na yung sinabi ni Trillanes noon pa, nakaupo pa kayo. Sabi ni Trillanes noon, pagkatapos lang ng termino ni Duterte, kakasuhan ko siya nito. Ibig sabihin, kung ngayon ay nagkakaso si Trillanes, hindi dahil may nag-utos sa kanya. So, hindi siya akdog. Talaga namang ginagawa niya na yan noon pa. Hindi dahil may amo siya na nag-uutos sa kanya na gawin mo to, atkihin mo to, tagatin mo to. Walang ganon. Diyan nagkakamali si Bongo. Pero, bakit malaking sakit ng ulo si Trillanes, nila Duterte at Bongo? Ang totoo, ano ang kailangan ni Trillanes?
Ano ang kailangan ni Trillanes? Ang kailangan ni Trillanes ay isang gobyerno na hindi kakampi kay Duterte. Yun lang naman eh. Ang kailangan ni Trillanes ay isang gobyerno na kung saan ang mga korte, ang ombudsman, ang prosecutor, ang NBI, ang mga autoridad ay hindi kakampi kay Duterte. Kailangan niya lang ng fair, patas na forum o venue para yung mga reklamo niya o kaso kay Duterte ay maisampa niya. Kaya siya hindi nagsampa ng kaso noon kasi hindi naman patas nung panahon. Hawak ni Duterte ang lahat noon. O kaya useless kung magkakaso siya noon. Pero ngayon, ano ba ang katayuan ngayon? Ang mga korte ba ngayon? Ang DOJ ba ngayon? Ang ombudsman ba ngayon ay patas at hindi papanig kay Duterte? Siyempre, ang gobyerno ngayon ni Marcos at ni Romualdez, kaaway yan ni Duterte. Kaya nga nakalaya si Leila de Lima kasi yung judge naging patas na ang pag-iisip niya eh. 'Di ba? Ngayon, pabor kay Trillanes na si Marcos at si Duterte si Marcos at si Duterte ay nag-aaway. Bakit? Bakit pabor sa kanya? Ibig sabihin yung isasampa niyang kaso ay madidesisyonan ng patas. O yan. Kaya ito, sakit ng ulo ito ngayon ni Duterte at ni Bongo, si Trillanes. Bakit sakit ng ulo? Unang-una, hindi naman kayang bilhin si Trillanes, hindi naman kayang bayaran, hindi naman yan kayang arigluhin, hindi naman yan bayaran. Wala sanang problema yan kila Duterte at Bongo kung bayaran ang nagkakaso sa kanila. Kumbaga, kung ang nagsampa sa kanila ng kaso ay attack and collect, ibig sabihin magsasampa ng kaso pa kasi gusto lang arigluhin, ay walang problema yon. Marami namang pera sila Duterte at saka si Bongo. Pero si Trillanes, hindi ganon. Yan yung ano. Kaya problema ngayon ni Duterte at Bongo yan. Unang-una, hindi nila kayang arigluhin si Trillanes kahit mapera sila. Pangalawa, si Trillanes hindi takot. Ay nagkudita nga kay Gloria eh. Kaya kahit nga panahon ni Duterte, linalabanan din si Duterte. Presidente pa niyan si Duterte. Ibig sabihin, yung dalawang bagay. Una, kung may nagsampa man ang kaso kay Duterte at kay Bongo, walang problema yan kung ang nagsampa na yan ng kaso ay court. Pangalawa, naghahabol ng ariglo. Ibig sabihin, nagsampa lang ng kaso para magpa-ariglo. Yon. Kung ang nagsampa ng kaso kay Bongo, kay Trillanes, ay kay Duterte, ay nagsampa ng kaso para lang magpariglo, ibig sabihin pera lang ang habol, madali lang ayusin yan. O kaya, kung ang nagsampa ng kaso kay Duterte at Bongo ay matakutin, madali rin yan, tatakutin lang yan ni Duterte. Kaya lang, si Trillanes, hindi kayang takutin. Pangalawa, hindi kayang bilhin. Sakit talaga ng ulo yan ni Duterte at Bongo. Nakukuha niyo mga kabunyog ang punto ko. Sabi kasi ni Bongo, takdog daw si Trillanes. Ngayon, kung ang ibig sabihin niya ng takdog ay bayaran, training, may humahawak para mang-atake, hindi atakdog. Hindi atakdog. Pero kung nang-aatake, talagang mga-atake si Trillanes sa kanila, talagang aatakihin sila niyan. Sinabi naman niya ni Trillanes noon pa. Makatapos lang ng termino si Duterte, mawala lang sa pwesto, kakasuhan niya, aatakihin niya. O yan. Yan na yung ginagawa ngayon ni Trillanes. Kumbaga nakawala na ngayon si Trillanes. Naninibasid na. O ngayon, ang problema, hindi hawak ni Duterte at ni Bongo ang gobyerno ngayon. Hindi nila hawak. Ngayon, ang tanong, sabi ni Bongo, sino ba ang nagpapagalaw sa kanya? Kung may nagpapagalaw sa kanya, akdog siya. Ang totoo, iniisip siguro ni Bongo na ang nagpapagalaw kay Trillanes ay si Marcos. Kung sa tingin ko, hindi naman nagpapagalaw kay Trillanes si Marcos. Hindi naman. Sa tingin ko, hindi naman si Marcos at si Romualdez nagpapagalaw kay Trillanes. Hindi naman yan si Trillanes tipong utusan. Pero, nagkakaisa
nagkakaisa sila sa plano. O yun, may unity in purpose ang kampo ni Trillanes at ni Marcos. Ano sa tingin nyo mga kabunyog? Ha? Sa tingin nyo? Ha? Ako sa tingin ko, oo. Ay, ang ginagawa ni Trillanes, magasto sa abogado yan. Ang bilis niya pa naman magsampa ng kaso. Kasasampa pa lang ng kaso nitong linggong ito, sunod na linggo, mayroon na naman daw siyang isasampang kaso. Ibig sabihin, maraming abogado yan. At magagaling na abogado yan. Kasi mahirap yung isasampa niyang kaso na yan. O ngayon, ngayon, sino kaya nagpo-provide sa kanya ng abogado? Ay malamang tinutulungan niya ng kampo ni Romualdez at Marcos. Pero hindi ibig sabihin nyo na atakdog siya ni Marcos at ni Romualdez. Nagkakaisa lang sila sa purpose. Kumbaga, may common silang purpose na ang kaaway nila si Duterte. Ako sa tingin ko ganon. Parang alyansa yan. Pero hindi naman ibig sabihin na atakdog siya nila Marcos at Romualdez. Ano sa tingin nyo mga kabunyog? Ha? Kaya ngayon, sakit ng ulo yan ngayon nila Bongo at Duterte. Bakit? Kasi kaaway ni Duterte ang Marcos. Pero kailangan ng Marcos ng tagasampa ng kaso na hindi nababayaran at hindi natatakot. Di ba? Okay. Ang Marcos at ang Romualdez kalaban ng Duterte. Lumalalim ang away nila. Pero kailangang makasuhan si Duterte at si Bongo. Kasi maraming pwedeng ikaso sa kanila. Para mapilayan na talaga si Duterte at si Bongo, dapat maraming kaso dyan ang isampa. Ngayon ang tanong, sino magsasampa ng kaso? Pangalawa, kung magsasampa ng kaso, hindi dapat matatakutin at hindi mababayaran. O, di ba? Ngayon, yan si Trillanes. Hindi mababayaran, hindi matatakutin. Ang kailangan lang ni Trillanes, una, kailangan niya ng mga abogado na magsasampa ng kaso. Kailangan niya rin ng gagawa ng mga pleadings. Kailangan niya rin ng, siyempre, gastos yan. Yung mga abogado na yan, babayaran yan. Sinong tutulong sa kanya yan? Yan siguro tumutulong sila Marcos at Romualdez. Di ba? Masama ba yun? Hindi. Nagkaisa sila, nakalaban nila pareho si Duterte. Kaya ngayon, sakit ng ulo ito ni Duterte at ni Bongo. Kasi, may sumusuporta dyan kay Trillanes. Ang sumusuporta dyan, sa tingin ko lang, sila Marcos yan at sila Romualdez. Pero hindi naman ibig sabihin niya na utusan si Trillanes. Di ba? Sabi ni Idong Makabayan, ito nga, iba ito kay Idong Makabayan, ay granting na atakdog, diyari kayo. Kasi matindi tong nang-aatake na to. Matindi to. Matindi tong ginagawa ni Trillanes. Hindi ito, unang-una, hindi ito suntok sa buwan. Bakit hindi suntok sa buwan? Kasi may magaling din siyang mga abogado. Pangalawa, ang ombudsman ngayon at saka ang DOJ at saka ang mga korte, hindi hawak nila Duterte. So, patas ito. So, mahihirapan ngayon sila Trillanes. Marami pa. Mahihirapan ngayon sila Duterte at Bongo. Kaya yung sinasabi ni Bongo na dog si Trillanes, sabi nga ni Idong Makabayan, ano kung attack dog? Diyari kayo kasi at dog pala yan. At yung